Nagulat ang may-ari ng sports car na yan sa Amerika nang madatnan sa loob ng kanyang kotse ang isang lalaki. Kalmado niyang kinumpronta ang lalaki na panay naman ang pagmamakaawa. Napalabasin siya. Inaresto ng Miami Beach Police ang lalaking maharap sa reklamong pagnanakaw. Certified as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang House Bill 10800 o ang General Appropriations Bill. Sa ilalim nito, maaaring ipasa ng Kamara ang panukalang 6.352 trillion pesos na 2025 national budget. Sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa parehong araw. Bukas ang huling araw ng sesyon ng Kongreso at bukas din ng umaga nakatakda ang deliberasyon para sa budget ng Office of the Vice President. Kanina, ilang kongresista ang nagsabing pwede nilang hingin ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Tila hindi raw kasi interesado ang Vice Presidente sa trabaho ng kanyang opisina dahil sa hindi niya pagsipot sa mga budget hearing. Wala pa pahayag kaugnay nito si Vice President Duterte pero nilinaw niyang hindi nila pinaghintay ng 17 oras ang mga kongresista. September 16 pa lang daw ay alam na ni Lanao del Sur Representative Zia Adyong na ipinauubay na ng Vice Presidente sa Kamara ang deliberasyon sa hinihinging budget. Bukod po sa EDSA, isa sa madalas ireklamo ang traffic sa Commonwealth Avenue. Ayon po yan sa MMDA. At ang isa sa pinag-aaralang tugon dito, maglagay ng bus lane. Saksi, si Nico Wahe. Hindi na bago sa motorista sa Metro Manila ang ma-stuck sa traffic at maipit sa malausad pagong nadali ng sasakyan. Ako, ang bagal. Paano mabagal, ma'am? Kagaya niya, no, gabi na, hindi pa ako nakakasakay. Palala po ng palala po yung traffic sa atin ngayon eh. Lahat na po ng oras, meron ng traffic. Wala na nga raw yatang oras na hindi traffic maliban sa madaling araw. Si Daisy, araw-araw sinusong ang traffic pauwi sa Montalban, Rizal, galing sa trabaho sa Quezon City. 2 oras daw ang binubuno niya. Matindi. Pag sa yung papuntang Litex sa Montalban, inaabot ako ng alas 11. Pagka nagkakasalubong na yung truck at saka hindi na talaga umuusan. Marami bang dahilan kung bakit traffic, tulad ng mga ginagawang kalsada at linya ng tren. Pero isa ding dahilan, pagdami ng sasakyan. Sa ulat ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines at Truck Manufacturers Association, nito lamang Agosto, 39,115 na bagong commercial vehicles ang nadagdag sa mga kalsada sa bansa. Kasama dyan ang kotse, SUV, truck at bus. Mula January ngayong taon hanggang August, umabot na sa 304,765 na units ng private vehicles ang nabenta at nagamit na sa kalsada. 10.3% na mas mataas kaysa sa 276,215 noong nakaraang taon sa parehong mga buwan. Ramdam daw ng MMDA ang numerong ito sa Metro Manila. Sa datos po ng LTO, 80,000 na vehicles po ang nadadagdag sa atin kada buwan. Kasama po dyan yung mga motor, bus, truck, at 40% po niyan ay rehistrado sa Metro Manila. So dito po yan nakabase. Kung sasama mo siguro pati yung mga nasa karatig probinsya na from time to time ay lumalabas at pumapasok at lumalabas sa Metro Manila, siguro abot yan ng 50%. Sa huling datos nga raw nila noong 2023, nasa 3.6 million na sasakyan ang umiikot sa Metro Manila kada araw. Ginagawa po natin ay naghahanap pa po tayo ng mga alternatibong daan o ruta para po yung ating mga kababayan ay may options. Panawagan ng MMDA na gumamit ng mabuhay lanes para makabawas sa traffic. Madalas din na nirereklamo ngayon bukod sa EDSA ay ang traffic sa Commonwealth Avenue. May mga tinitignan naman na raw silang solusyon. Kasama dyan yung paglalagay ng bus lane. Nag-usap kami ng Traffic Engineering Center natin. Ngayong linggo po ito, tinututukan nila yung Commonwealth. Ang isa sa mga inaaral ay maglagay po ng tunnel mula Commonwealth para diretso na sa East Avenue at saka sa Quezon Avenue. 10,000 sasakyan daw ang dumaraan sa Commonwealth pa Quezon Avenue. 8,000 naman ang pa East Avenue. Ang suwestyon, ilalatag daw ng MMDA sa QCLGU, DPWH at DOTR. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi.
Isang bagong parody ang dapat abangan mula kay comedy genius Michael V. Habang si Iya Villania Arellano, certified kapuso pa rin matapos muling pumirma ng kontrata sa GMA Network. Saksi, si Aubrey Carampel. Going strong since 2015, still a part of the Kapuso family, ang ating main chika girl, Iya Arellano. Ngayong araw pumirma ng exclusive contract si Iya with GMA Network. Miss Iya Arellano extends for... The honor really is mine because this is an opportunity that, not everyone gets. And especially at a time like this. Present sa contract signing sina Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Vice President for Business Development Department 3, Gigi Santiago Lara. At ang manager ni Iya, ang King of Talk na si Boy Abunda. In attendance rin ng iba pang executive at manager ng GMA Integrated News at 24 Oras. Congratulations on your contract renewal. Your role as our segment host in Chika Minute adds so much vibrancy to our flagship newscast, 24 Oras. Your GMA Integrated News family is proud of you. I'm just so happy and proud of how you've evolved from the actress and now the anchor that you are for this #1 news program in the country and, parang a most credible source of news. I mean, you're part of this family. Very emotional din si Iya dahil sa mensaheng ipinadala ng Arellano Squad. Congratulations, Mama! Congratulations, Mama! Love you. You're gonna renew your Contract. Michael V is back para sa isa na namang aliw na parody. Excited much ang netizens lalo't pamilyar ang kantang pinasikat ng P-pop group na BINI. Abangan natin ang full version niyan this weekend sa Bubblegum. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. At mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. 72 araw na lang, Pasko na. At para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.